Uy! Uy! Mic check, mic check. Welcome back. Welcome back. Okay. Anong in-order mo, pre? Highball. Highball. Sa Wow. mga hindi nakakaalam, ito ay, ano nga to? Whiskey. Whiskey with With Ice? soda water. soda water. Yan. Soda water. Soda water. Tapos ako, nag-beer ako. Encanto. At dito lang yan, syempre, sa Coffee Syndicate. Yan, guys. Alabang. Welcome sa ating third episode ng Tara, Kape Tayo. Pero, Umay na kami sa kape. naumay Mag-iinom na. naman kami. So, alak naman. Dito sa Coffee Syndicate, meron tayong coffees and meron ding food, pero meron ding alcohol. So, pagka gusto mong mag-relax, Hindi kayo pampakalma, maubusan ng choices dito. hindi kayo maubusan ng choice dito. Kaya, for this episode, ang in-order ko ay yung beer, Encanto beer. It's a craft beer. Ang Craft tawag dyan. Anong pinagkaiba niya sa hindi craft beer? Mas mahal? Or mas Parang mas mahal. blend? Oo, yung lasa, yung profile ng beer, mas maraming iba-ibang flavors. Iba pa yung draft beer. Oh, well, actually, ayoko magsalita. Baka mali ang masabi ko. Hindi, at least may correct nila tayo. Hindi ako sure eh. Anong pagkakaalam mo sa draft beer? Ako hindi ko talaga alam yun. Hindi ko Diba, alam kung draft yun or draft eh. Ang draft, parang... Parang draft. Hindi ko rin alam, pre. Wag na. Baka magkamali tayo ng kinukwento. Nahulog yun. Oh, sa iba na lang. Nahulog na beer. I-research muna natin bago natin. Oo nga. Cheers. Cheers. Ang alam ko Tara, lang, kape tayo. sa ngayon, ang sarap nito. Mm. Nag-coffee ako kanina umaga. Oh. Ngayon, mag-inom ako. Yeah. Balance lang. Balance lang. Balance lang kasi. 30 na tayo. Dapat Right? i-balance na natin yung sarili natin. Teka lang, i-introduce muna natin yung show. Welcome to Tara, Kape Tayo. Nandito tayo ngayon sa Coffee Syndicate sa Commerce Center, Alabang. Ako nga pala si Benji at I'm Choi. ito ang ating podcast na Tara, Kape Tayo kahit na hindi tayo magkakape. Okay. Ano bang pag-uusapan cut naman to, natin? diba? Itong unang episode natin na wala tayong guest. So Tayong dalawa lang talaga. tiisan kaming dalawa dito. Titiisin namin isa't isa. Tingnan namin kung sinong pinakamatagal. Yun yung mas mahaba ang pasensya. So kung 4 hours kami dito, Kung tagal, ang haba nung episode. Huwag naman. hindi na podcast yun. Reality show na yun. Inuman na yun. Oo, PBB. Sa bagay, inuman naman eh. Malay mo kunin tayong PBB housemates. No? Sa mga natutunan natin sa mga past episodes, no, ang topic natin puro tungkol sa industry ng kape, business, tapos sa production business. Again, we are powered by Coffee Syndicate and 321 Films. Maraming salamat sa inyo. Ito talaga yung magiging format ng podcast. No? Madalas kaming dalawa lang. Wala maming choice eh. Napaka-rare. Well, hopefully, pagka may mga guest tayo from time to time. Anong topic natin today? Yan ang interesting eh. Ang topic natin for today, Ba't ka dyan tumitingin? Camera ko yan. Ito ang camera mo. Yan. ang topic natin for today is about us. Yan. Kami manonoorin niya eh. Makinig kayo sa amin kasi feeling ko naman maganda yung mga sabihin natin. Sana. Feeling ko lang. Sana may mapulot sila sa mga pag-uusapan natin. Pag napulot nyo, bulsan nyo na. Itapon nyo pa eh. Ako saan pa mapunta yan? Katulad nung last episode natin, nakakuha ako ng phone sa sa CR. Dito sa, ano nga to? Mall na to? Commerce. Nakakuha ako May nakuha kang phone. Sa CR. Tapos, paglabas ko, nahanap ko yung guard. Parang Samsung siya na S22, S23 Ultra. Tapos, paglabas ko, hinahanap ko yung guard. Wala akong makita. So, binigay ko na lang dito sa Coffee Syndicate. So, kung hindi nyo pa nahanap yung phone na yun, Kung sa inyo yung phone kung na sa inyo yun. yung phone na yun, basta alam nyo yung code, hindi naman ibibigay ng mga staff dito yun kung hindi nyo alam yung code. Oo naman. Yan. Nandito. Dito. Grabe, by the time na lumabas ng episode na to, siguro naman dapat nakita na niya yung phone niya. No? Hindi ko Ang na alam. tagal na nito. Ang tagal na nun. Ang tagal na nun. Pero kung hindi pa nakukuha, safe naman dito yun sa Coffee Syndicate. Yun na nga, nabanggit ko kanina. So, natanggalan kita ng intro kanina. Kasi gusto ko nang pag-usapan yung buhay ng mga trentahin. Kasi ngayon lang sumisikat yung salitang trentahin eh. Bago yan. Although halos lahat umaabot sa ganong sitwasyon ng buhay. Ngayon lang nag-boom yung salitang trentahin, 'di ba? Kasi parang yung mga kaedad natin,
sila yung nakaranas na walang social media. Tas meron. Di ba? Na-experience nila lahat yon. So parang iba yung generation natin compared sa mga bata ngayon na pag habang lumalaki sila, may technology na kagad. Tama. So ngayon iba na yung culture. Like for example, yung pinag-usapan natin last time, puro work from home. Hindi yan uso dati. Walang work from home dati. I mean, napaka-rare. No? Tapos ngayon, simula nung nag-pandemic, ang dami na. Kasi nakita nila na kaya naman Kaya effective naman. Actually, minsan nga, mas productive pa yung work from home kaysa sa mga uma-attend sa office. Ngayon na naiiba na yung landscape. Naalala ko yung pinagkwentuhan natin na kaya nila binuksan tong Coffee Syndicate para meron silang third option or may mapupuntahan sila outside of their house, outside of the home. Kasi nakakabaliw talaga, pag work from home. Yung wala kang kausap eh. Dati nag-office work ako. Somehow namimiss. Nakapag-office work ka ba? Saan lugar? Sa Makati. Oh. Somehow nakakamiss din pala yun. Nakakamiss din pala yung may office kang pupuntahan, meron kang nakakausap na mga... Wala kang ibang mga kasalamuhang tao kung nasa bahay ka lang lagi, di ba? Oo. Malaking bagay yung mga ganitong coffee shop na meron kang mapuntahan. Sana lang mabilis yung internet. Kasi nakasalalay sa internet yung trabaho natin. Minsan pag nag-edit ako, kasi nag-video editing ako, yun naman, di naman kailangan ng internet. Basta dala mo lahat ng files, no? So punta ako sa isang coffee shop, tapos doon naman ako mag-work. Pero hindi naman yung katagalan na tumatambay na doon ng matagal. Walang in-order. Yung isang kape lang in-order pero 8 hours nandun. Diba? Wag naman ganon, guys. Konting naman. Tsaka masakit sa likod yun, ah. 8 hours nga sa pero maiba lang yung eksena. Vibes. Kasi, pagka nandun ka lang sa harap ng monitor mo sa bahay, diba? Minsan nakakapagod din. Umay. Umay yung tamang term. Pero yung iba, parang sinuwerte na rin sila pagdating doon sa work from home eh. Yung iba, simula nung nag-work from home sila, ang ganda ng income nila. Pero depende naman sa trabaho. Kasi lalo na kung malaking bagay sa trabaho mo yung transpo. 'Di ba? Malaking natitipid mo pag work from home ka. Ano yung mga naaalala mo or mga nakikita mo sa social media na patungkol sa mga trend tayo na nakaka-relate ka talaga? Sa nararamdaman, sa katawan. Totoo yan. Although, hindi naman ibig sabihin nun, mga trend tayo lang yung nakakaramdam nun. Nakakaramdam din yung iba, mas matanda, mas bata. Pero, yun nga, kaya feeling ko, kaya sumikat yung salitang trentahin. Tayo yung mga trentahin na namulat sa social media. Parang tayo yung dinala ng social media from 2010, 2008, nag-start 2012 hanggang sa yung social media ay andyan na, laghanap na. Ganon. Nawala ako. Ayos, di ba? Nawala ako dun sa sinasabi ko. Cheers tayo dyan. Cheers. Ano nga yung tanong mo? Hindi talaga kami marunong mag-podcast. Nawala yung tanong mo eh. Nawala sa utak ko yung tanong mo, promise. Kung ano yung pinaka-nakaka-relate ka sa mga trentahin. Huwag tayo mag-inom next time, ha? Nakaka-ano ata to eh. Nakaka-mental block eh. Kaya experience, pero sarap, mga trentahin. Yung mindset ng mga trentahin na, although, sa simula pa lang naman kasi yung buhay, pag nagtrabaho ka na, dapat yung utak mo unti-unti rin. Hindi naman kinabukasan, may trabaho ka na, kinabukasan, bigla ka nagbago. Hindi naman ganun. Kumbaga, pinapractice din nung utak mo, nung sarili mo, kung paano mo i-adapt na hindi ka na nag-aaral. Eto na yung responsibility na dapat mong kaharapin. So, ipapractice mo yun. Ngayon, kami mga trentahin, naramdaman ko, or naranasan ko rin naman na hindi na hayahay ang buhay ngayon eh. Although yung iba, gusto nila, maging hayahay pa rin ang buhay nila. Ngayon kasi, pinipili ko na kung ano yung mga susunod kong hakbang bukas. Mga dapat kong gawin sa isang araw. Mga dapat kong unahin sa isang buwan. Advance ka na mag-isip. Advance na ako mag-isip. Yeah. Hindi na ako minsan, nagpe-petix pa rin ng, hayaan mo na yan, bukas na yan, yung ganun. Pero, madalas, talagang pinaplano ko yung anong gagawin ko sa buhay. Ikaw ba, paano mo, naisip mo ba na anong gusto mong gawin bukas or sa future, anong gusto mong gawin? Gusto mo talagang maging editor habang buhay, ganyan? Hindi naman.
eventually, syempre gusto ko rin, well, hindi ko alam kung editor na talaga habang buhay yung mangyayari. Pero madalas kasi ng projects ko talaga post-prod, video editing. Pero eventually, syempre gusto kong magkaroon ng, kunyari, maging business siya na post-prod house. So, tumatanggap kami ng projects. Eventually, gusto ko nagmamanage na lang ako. Hindi na ako mismo yung gumagawa. Pero, syempre, meron pa ring touch, may quality control, di ba? Syempre, pangalan ko yun eh. Kumbaga, brand ko yun eh. So, meron pa ring touch nun. Tapos, pag may projects talaga na kailangan ako yung gumawa, ako yung gagawa. Pero eventually, syempre, gusto ko magkaroon ng parang may mga editors ako na may mga tao akong hinahandle. Ang trabaho ko is kumuha, mag-generate ng clients. Ganon. Hindi director. Gusto ko rin dati mag-director. Gusto ko rin talaga. Pero napansin ko kasi ang dami ko na ring tropa na director. Sa kanila ako actually nakakakuha ng projects eh. Minsan iniisip ko na makikipag ano pa ba ako dyan? Parang Kompetensya Oo, or parang- makikipag kasi sabayan. sila rin naman yung makakalaban mo pagka, I mean, hindi man kalaban, pero sila yung makikipag, ano kayo? Sabayan. Sabayan kayo sa pagkuha ng kliyente, ganyan. So sabi ko, doon na lang ako sa post-prod. Total, kailangan nyo rin naman yung post-prod. So at least ngayon, iba-ibang prod houses, iba-ibang director ang nakakatrabaho ko. Ako yung kinukuha nilang post-prod. Di ba gusto mo mag-artista? Yeah, no. Gusto ko talaga mag-artista. Hopefully, eventually, no, meron tayong makuhang project na Project mapagbibigyan akong umarte sa Ulit. teleserye. Umarte ulit. Oo, na long-lasting ba? Kunyari, more than 3 seasons. I don't know. Tingnan natin. Unless I make my own break, di ba? Na, ano. Pero Magpasikat ka. Oo. Mag-trending ka. Mag-trending ako. Pero hindi pa kasi, wala, ewan ko, hindi pa ako nakikita masyado ng ibang director or ng ibang, hindi naman din ako nakakapag-audition. Pero hindi ka minsan. nawawala ng pag-asa. At Feeling least, ko, diba? oo. Ganun talaga dapat. Hindi naman talaga. Kasi may mga artista rin naman na ganun eh. Late na nakapagsimula, pero tuloy-tuloy afterwards, diba? Yung iba naman, hindi sila main dati. Oo. Pero ngayon sila nabigyan ng break as main character. Meron ako isang example. Empoy Marquez. Di ba? Puro sidekick dati, pero nakafocus siya sa isang goal na balang araw, siguro ganun nasa isip niya, balang araw magiging main, tataas ang role ko. Oo, diba? Sisikat ako ng Gulat tayong lahat doon nung naging main siya, diba? Ang galing ni Empoy. Idol. Shout out idol. Ikaw, sa career mo, kamusta ang lagay natin dyan? Ano bang balak mo talaga? Or gusto mo ba talaga, yung ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Ako po ay isang sabihin na natin corporate slave. Wow. Hindi. Narinig ko lang yun. Actually, narinig ko lang yun. Sabi ng iba, pag nagtatrabaho ka sa isang company, ikaw daw ay corporate slave. So, ako naman, hindi ko naman tinitignan as negative yung ganon. Kasi kumikita naman ako. No. Okay naman yung kinikita ko. Lahat naman tayo kailangan magtrabaho eh. Nakapag-provide ako sa pamilya ko. Na bibili ko yung gusto ko. Konti. Nakapagpundar kahit pa paano. So, okay ako sa akin. Ikaw, kamusta? Kamusta ang ating budget, boss? Budget? Budget saan? Pera. Saktuhan lang. Somehow naman nakaka-survive tayo, no? Tulad niyang, kunyari, nagkakaroon tayo ng konting budget para magawa yung mga gusto natin, passion, di ba? Tulad nitong podcast na to na napag-isipan lang namin, no? One time, last month. Last month. Di ba? Matagal na kami kababata nito. And parang last month, meron lang ganap, no? May ganap tayo sa Santa Cruz. In-invite niya ako. Sabi niya, bro, punta ka dito. Kita-kits ulit tayo. Get together ng parents. Punta ako. And nagkukwentuhan kami. Kamusta na ang buhay-buhay, ganyan. Kaya nabuo tong podcast na to. Kasi napagkwentuhan namin doon na, gusto kong gumawa ng podcast. Diba sabi mo, gusto mong gumawa ng podcast. Tapos ako, nakabala na talaga ako na gusto ko talaga, meron na talaga akong plano for a podcast. Sakto. Nagkataon na sakto. Ayan, tinuloy natin, no? Nagkaroon tayo ng nag-usap kami, planning. So kung gusto nyo rin gumawa ng sarili nyong podcast, di ba? Or why not? Di ba? Di ba?
Kung kaya nyo naman, di ba? Kasi ang kailangan lang naman talaga dyan, microphones, di ba? Equipments. Camera. Kahit nga isa lang eh. Nagkataon lang, meron tayong Kaibigan. mga kaibigan sa industriya na nakapagpahiram ng equipment sa atin. Shoutout sa inyo, 321 Films. Maraming salamat. Films, thank you very much. And sila may nag-provide ng location sa atin. Coffee Syndicate. Kita nyo naman. Pero ano rin yan, bunga rin yan ng mga tinrabaho natin sa career. Kasi mga nakilala ko tong mga taong to sa industriya na, and di ba, nakakuha tayo ng mga, ang tawag dyan, benefits. Parang ganun, perks, no? Perks sa mga natutropa natin. Passion lang talaga to. Passion orange. Passionable. Yung success sa buhay, is it more of luck or hard work? Depende yan eh. Parang yung iba kasi, yung ibang tao sinasabi nila na yung isa naging successful kasi swerte. So, dun sa tao nang sinabihan nilang ganun o nasabihan nila ng ganun, nakadepende sa kanya kung paano niya iti-take yun. Kung papatulan niya ba o ipapakita niya na lang na hassle talaga yun. Kaya siya nandun sa sitwasyon na yun. Yung iba naman, talagang simula pa lang, talagang grind. Grind. Tapos, naging successful. Eventually, diba? Madaming ganun. Oo. Si former Senator Manny Pacquiao, di ba? Oo, grind talaga yun. Grind talaga yun. Kaya yun narating yun. Hindi lang swerte yun. Pero may iba na sinuwerte talaga. For example, tumama sa loto. Yun na lang. Basically. Pinaka-basic na example. Tumama sa loto. O kung ano man. Pero actually, meron ngang study na yung mga nananalo sa loto. Mas malaki yung... Nawawala nila yung pera eh. After a while. Nga. Naman talaga... Kasi pag hindi ka sanay or hindi ka dun sa ganung amount, parang nawawala lang din eh. Nabibitawan nila agad. Pag di mo pinaghirapan. Hindi nila na-handle. Pag hindi mo pinaghirapan. Kaya naniniwala ako doon na pag hindi mo pinaghirapan yung pera, mabilis mawala. So, kung hindi mo pinaghirapan yung pera mo ngayon, payo ko lang sa mga, kung sakali man na meron, kung hindi nyo pinaghirapan, i-handle nyo ng ayos. Kaya nga binigay na sa inyo ng Diyos matutunan nyo sanang i-handle. Kasi ako naman, pagdating sa kung luck ba yan or hard work, siguro it's a bit of both. No? Pero meron kasi ako nabasa na yung luck, yung pagiging swerte mo sa trabaho or sa success. You have to do your hard work para tumaas yung skills mo. 'Di ba? And then pagka nandiyan na yung skills mo, and then the opportunity comes. Doon na yung sasabihin ng ibang tao, sinwerte ka lang. Hindi. Naghanda ako doon. Oo, pinaghandaan ko yun. Pinagsikapan mo yun. Tsaka, binigay ng Diyos sa'yo yun. Ano ba yung definition ng success para sa'yo, pare? Definition ng success? Paano mo masasabing successful ka na? Ako, kanya-kanya tayo kanya-kanya tayo ng definition ng success. Yung iba, ng successful. Yung iba kasi, binigay na sa kanila yun, hindi pa sapat sa kanila. So, kung tutusin, thankful ka na dapat. So, yung iba naman, araw-araw nagti-thank you, di ba? Dapat, gano'n naman talaga. Kung ano yung binigay sa'yo nung araw na yun, mag-thank you ka. Masasabi ko successful ako ngayon. Kasi hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nandiyan ng family ko to support me. Anak ko, di ba? Para sa akin, successful na ako ngayon. Hindi ako naghahangad ng iba pa. Okay na ako. Pero, grind pa rin, di ba? Grind pa rin. Kung kaya mo, hanggang saan mo kaya, grind pa rin. Ikaw, anong definition sa'yo ng successful? Sa akin naman, yung pagiging successful, ano yan eh? Yung iba kasi ang measure ng success, yaman. Oo nga eh. Diba? Pera. Pero ako kasi, marunong ako makontento kung meron o wala. Diba? Parang, basta nakakakain ako. Diba? May bahay akong... Inuuwian, tutulugan. May kuryente. Diba? May tubig. May internet. Diba? Okay na ako dun eh. Diba? Hindi naman para dumami talaga yung pera ko. Sa akin, okay na yun. Kasi, kunyari sa trabaho ko ngayon, dahil freelance ako, hindi ka naman lagi... Libre yung tanghalian niya? Hindi. Freelance. Hindi ba yan? Hindi. Hindi naman palagi kang may kliyente. Pero, ang ginagawa ko kasi, pag nagkakakliyente ako, may mga kliyente ako na yung project na yun, pag tinrabaho ko ngayon, good for 3 months. Habang tumatanda tayo, alam na natin yung living expense natin eh.
So medyo nako-compute mo na yun. May mga projects ako nakukuha na gagawin ko ngayong itong project na to, kunyari, 2 weeks yan or 1 month. Pero yung kikitain ko doon, good for 3 months. So medyo nakaka-relax na ako noon. After ko gawin yung project na yun, di ba? Medyo, hindi naman sa petics, pero kumbaga, okay lang ako. Kung makakuha ulit, then that's good. Maghanap ulit ng bagong kliyente or bagong project. Pero at the same time, relax din. Na kasi iniiwasan ko ma-burnout. 'Di ba? Nakakapagod yung lagi kang may hinahabol. Oo, hindi ka naman yung makina nga nagpapahinga, itawa pa, 'di ba? Dapat kontrolado mo rin yung ganun. May may ibabalik ko dun sa kanina. Baka sabihin naman kasi nung iba, ang hipokrito ko, ayokong yung sa definition ng successful. Basta magtuloy-tuloy, madagdagan ng negosyo, magtuloy-tuloy ang income. So, sabihin natin na meron na ako 100 million sa bangko. Successful na ako. Tapos baka sabihin kasi, ang hipokrito nito, binigyan na ng pagkakataon ng na magpaliwanag kung ano yung definition ng successful para sa kanya. Ayaw pang lubos-lubusin. Lulubos-lubusin ko. 100 million sa bangko, successful na ako. Yun ang target mo. Yun ang target mo. Ako kahit ano lang. 20. Pwede. Etneb lang. Hindi na malabo ngayon marami nang naging milyonaryo. Naalala mo noong mga early 2000s, mga bata pa tayo, binabalita pa yung youngest millionaire, yung mga gano'n, di ba? Ngayon, isang racket lang ng content creator. Minsan kasi may mga tao na pag tumataas yung kinikita nila, tumataas din yung gastos. So, in the end, nagiging lang din. Parang hindi tumaas yung pera mo kasi nailabas mo lang din eh. So, ang natutunan ko talaga is to just live, below your means talaga. So, alamin mo kung magkano lang. Chill ka lang. Oo, diba? Chill ka lang, di ba? Minsan, spoiled mo yung sarili mo. Oo, minsan, tulad yan, mahilig kasi ako mag-travel. So, yun na yung pinakang ko eh. Pagka pagod ako, yun yung pinakang pahinga ko. Yung mag-travel ako, makalabas ako ng bansa. Or kahit NCR, dito lang din. Kahit dito lang din sa loob ng bansa, makalabas ka lang ng bahay. Yung mag-travel kang ganun. Para hindi iwas burnout lang din. Na ako yun, parang nare-recharge ako pagka naiba yung environment, ganun. Oo, kailangan ng tao yun. Kung saan ka nakakapag-relax, di ba? Gawin mo. Yung iba, maglalaro, console, ganyan. Yung iba, maglalabas with friends, di ba? Ganun. O, nakadepende. Binabalanse rin dapat eh. Hindi dapat lagi. Pag lagi, hobby. Yung iba, bisyo. Ayan. Huwag na yun. Wag na yun. Wag natin gawing bisyo. Wag natin gawing bisyo. Pero kung bilyonaryo ka, gawin mong bisyo yung pumunta ka ng Amsterdam, bukas nasa Hong Kong ka sa isang araw. Diba? Oo, gusto ko rin yung eventually, yung tara, gusto ko mag-Hong Kong. Hindi ka nag-aantay ng sale. Oo, ganun, no? Oo, sige, tara. Nasaan ba kayo? Sana makarating tayo sa ganung point, di ba? Oo. Pero hindi ko lulubusin yun. Wala kang passport eh. Pag nagka-passport ako, ang gusto ko... Talaga? Ang gusto ko, unang-unang travel ko, kung kaya, agad. Kung saan may snow. Gusto ko mga experience ng talaga? snow. Hindi pa ako hindi pa. Yung snow lang sa Star City, yung malaking freezer. Yun lang. Ako parang hindi ako masyadong Gusto ko sa mga malalamig na bansa, pero parang... Hindi ganun. Ayokong danasin yung snow. Parang ayokong... Ewan ko, parang sobra. Gusto ko yung sakto lang. Gusto ko lalo na pag Christmas season. So doon kami mag-Christmas ng pamilya ko, ganun. Para ramdam mo yung Christmas spirit. Siguro matry lang once, pero base sa mga kamag-anak ko na nakakaranas ng snow, di rin siya masaya eh. Hindi siya masaya, pre. Bro, mo lalabas ka lang ng bahay, napakarami mong susuot. Ang bigat. Tapos yung pagpapala ng snow para lang makaalis ka ng driveway. Hassle daw. Sabi ng mga kamag-anak ko na nandun. Shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. Sa Bacolod, di ba? Sa Bacolod. Maraming snow daw. Maiba naman tayo. Ano ba ang topic natin? Ang hirap pala ng nang tayong dalawa lang, pre. Tsaka, lumalayo yung lumalayo na yung kwento kung saan siya tutuloy. Dapat hindi siya doon pumupunta eh. Sa iba siya pumupunta eh. Ito, may gusto lang akong marinig
nagaling sa'yo. Galing Kasi sa akin. nabanggit mo kanina na pag malaki na yung kinikita, lumalaki yung expenses. So, 'di ba? Sa'yo na yun eh. Sa ano na yun eh. Sa tao na yun. Kung paano niya i-handle yung malaking income niya. Ganun. Ngayon kasi, lumalaki yung income ng tao. Yung iba lang, may naiiwanan. Kasi, di ba? Sinasabi na sa Maynila lang naman ganyan. Sa Maynila lang ganito maganda kumita. Ganyan. Yung probinsya, hindi naman. Pero may sinusulong na kasi na batas ngayon. Di ba? Na yung Manila rate ba yun? Pantay na, ipapantay national na rate sa na. probinsya. Oo. Wala nang provincial rate. Wala nang provincial rate. Yun. National na. Napakaganda nun. Ang ganda nun. Kung sakaling ganun, may isang congressman na sabi niya, Political tayo ngayon sabi Sige. niya, ang sabi nung isang congressman, ang iniisip daw ng mga negosyante sa probinsya, lalakihan namin yung sweldo ng tao. Hindi naman ganun kalaki ang income, ganun kalaki magnegosyo dito sa probinsya. Ang sabi ng isang congressman, isipin nyo kasi, pag ang tao malaki ang kita, mas gagastos yan. Although, parang totoo naman, nababalanse. Babalanse lang din. Nababalanse lang, di ba? Nababalanse lang. Totoo yun. Ayun. Totoo yun. Anong masasabi mo doon? Alam mo yung batas na yun, di ba? Naririnig ko, hindi ako very, hindi ko siya na-research or anything. Pero nakikita ko lang din. Based on critical thinking. Although, yes, maganda yun. Napakaganda nun para sa mga empleyado. Hindi na sila kailangan makipaglaban, pumuntang Maynila para lang kumita ng parehas na amount. Ang nakikita ko naman problema doon, on the other side, isipin mo yung mga nagpapasweldo. So, yung mga business owners naman. Pagka kailangan nilang taasan yung papasweldo nila, ibig sabihin, kailangan din tumaas ng presyo ng kung anumang business nila. Buti sana kung makakakuha pa sila ng at that price. Pag tinaas nila yung presyo nila, ganun pa rin karami yung bibili. Okay sana yon. Pero kasi, on the flip side, paano kung mabawasan? So, ang mangyayari, tumaas nga yung sweldo nyo, pero mababawasan naman yung empleyado. Diba? Kasi kailangan balance. Kikita yung kumpanya, pero anong ipapasweldo niya kung hindi, di ba? Kung hindi tataas din yung presyo ng bilhin nung binibenta niya. Kasi so, ang magiging posibleng doon, magbabawas siya ng tao. Sa tingin ko, kung mangyayari yun, marami talaga mahihirapan na negosyo. Pero ang mangyayari kasi doon, parang aantayin nyo na lang magbalanse yung flow nung sistema nung ganong sistema Kasi ang isip nga nung ibang tao, maliit lang sweldo ko, konti lang pera ko, bibili lang ako 1 kilong bigas ngayon. Ngayon, kung dumating yung batas na yon at ginawa nung ibang negosyo yon, sinunod nila yung batas, yung isang tao na yon, imbis na 1 kilo niya lang bibili niya bukas, gagawin niya ng 2 kasi nadagdagan yung sweldo niya So parang bumabalanse nga din dun sa negosyo. Sa una, mahihirapan talaga yung mga negosyo. Mahihirapan talaga. Pero at the same time kasi isipin mo, pag tumaas yung pasweldo, ibig sabihin malaki ang ginastos ng business. Tataasan nila yung presyo nila. So pag nagkaroon na tayo ng wala ng provincial rate, pagdating sa bilihin, yung bilihin ngayon dito, parehas na rin ang presyo ng bilihin sa Manila. 'Di ba? So yung province rate din sa cost of living tataas. So, yun ba yung gusto natin mangyari? So parang tumaas nga yung sweldo ko. Tumaas din yung bilihin. Ano nangyari? Diba? Tumaas lang. So ewan ko, hindi ko alam kung paano ito magiging, makakatulong sa ating bayan. Ang kailangan talaga mangyari, tumaas kung tataas man ang ating minimum wage, dapat hindi magbago ang bilihin. Sana. Pero paano? Diba? Baka mag-price freeze din naman ang baka kailangan natin mag-guest ng isang economist para maintindihan natin yung mga ganyang pangyayari. O anong suggestion niya? Anong masasabi niya sa ganun? How's the love life? Maiba. Wow! How's the love life? Wow! Kilala kita Wala. Alam ko na may mga pinagdaanan ka dati. Although marami namang dumadaan sa ganun. Diba? Oo. Kamusta ka ngayon bilang isang Benjamin? Wala, single and ready to mingle lang tayo. Waiting for God's best. Organic, yung biglang madadapa sa harap mo. Organic encounter. Organic encounter. Hindi, pero wala tayong ngayon. Pero ready, pero wala plano.
Ready, pero Ready hindi na. hindi Oo, mamadali. hindi naman. Pero pag dumating, good. Ayun na. Meron naman tayong mga, syempre, hindi naman mawala yun. Ma-attract tayo sa mga tao, sa mga gusto natin. Di ba? So, hindi mawala yung mga crush dyan. You know? Yun nga yung nakakatawa di ba? Na at this time pa kung kailan trentahin na tayo. Isipin mo yung magkukwento ka sa tropa mo, pre, may crush ako. Oo, no? Trentahin na tayo, pre. Pero same lang din yun ng nung kabataan tayo, nung mga bata tayo, pag sinabi natin na may crush ko si ano. Ah, Same lang din yun ngayon na matanda na tayo. um, Pag sinabi natin sa kaibigan natin na ang ganda ni ano, gusto ko si ano. Parang pareho lang din yun, pareho lang yun. oh. Sa nakikita ko ngayon, hindi ka ba nainggit sa ibang tao? Nakakita ka, mas bata pa sa'yo, nakita mo mga 20s, or, teenagers. Grabe, ano. ay na-hatsit mo ako ah. Nakikita mo, magkahawak kamay habang naglalakad, tapos tinignan ka pa nung dalawa. Tinignan ka pa. Walang jowa. Ewan ko, hindi naman sa naiinggit. Parang more of nakaka-miss lang din. Mm. Not the person. I mean, syempre, masakit kasi Yun, yung ginawa yun. niya eh. So, Yeah. hindi yung taong na yun yung namimiss ko. Hindi mo na-miss. Pero nakaka-miss yung meron kang napagkukwentuhan, meron kang nalalapitan, may kausap ka, lagi. may nakakasama ka sa mga ganap. Mm. Kasi kunyari manunod ka ng Excuse me. concert. Mm. Pero at the same time, iniisip ko rin kasi, syempre, pag mali yung pinili ko. Mm. Yung iba kasi nagmamadali di ba? Yung iba nga aminado, post pa sa Mm. social media na single sila. Yung gano'n. Alam mo na yun, yung pinapakita nila na naghahanap sila. Yung gano'n. Hindi naman masama. Oo. Mm. Naghahanap din naman ako. Pinost mo. Pero hindi looking for Hindi ko pinopost. looking for GF tapos lagay mo na yung qualification. Ganun. May application form. Hindi Baka may naman. sweldo din. May sweldo. Sobrang provider, ano? Yung isa kasi napanood ko although alam ko nagbibiro lang siya. Sa podcast din, napanood ko siya. Guest siya, babae. Hindi ko alam kung nagbibiro siya eh. Parang ano na siya, late 20s. Sabi niya, yung ang gusto niya daw, kung magjojowa siya ulit, yung may budget na siya. Bibigyan na siya ng pera. Oo, malaking bagay yun. 100K ang gusto niya. Wait, what? Monthly. Digmang gagaling sa jowa niya. Ano yun? Oo nga. Papasweldoin siya? Siya daw ang maglalaba, siya ang magluluto, siya ang mag-aayos ng bahay, ganyan. Hindi ko alam kung nagbibiro siya. Pero huwag natin masamain. Feeling ko naman, biro lang. Ang tanong kasi doon, so, ibig sabihin, transaction yung hinahanap mo. Oo nga. Hindi relationship. Sugar daddy? Parang, hindi trabaho yung hinahanap mo. Hindi relationship. Baka ang hinahanap niya ay yung tatrabahuhin. Ay. Joke lang. Joke lang. Darating ka sa point na gusto mo nang mag-settle down, magpakasal, ganyan. Nandun na ako sa point na Nandun ka na. Nandun na ako sa point na Hahanap tayo mamaya. Andito kami sa sa Coffee Syndicate. yung kasama na lang. Yun na lang ang hinahanap. Nasa Coffee Syndicate kami. Sa mga makakapanood nito, Wow. magpo-post kami ng schedule sa aming Facebook social media page. Kung kailan kami nandito. Kung gusto nyo mag-apply, punta lang ngayon. Wow. Benjamin Alfindo. Ready to marry. Patay tayo dyan. Ready to get married. Gusto mo ibalik ko sa iyo yung tanong? Ikaw naman Eto na tanongin nga. ko sa love life. Eto na nga. No? Pinawisan ka. Mental health. Wow! Change issues. topic tayo Mental health issues ng mga tao ngayon. Di lang naman kabataan yung nakakaramdam ng mga stress, depression. Anong masasabi mo sa mga lumalabas na issue sa ganun? Katulad niyan, nung last week ata, may jump sa LRT and MRT. RIP po. Mahirap yan. Mahirap yung ano na yan eh. Ang hirap kasi pag-usapan minsan nung ganun kasi very polarizing yung topic na yan. Maraming pwede magalit, maraming matitrigger pag mali yung nasabi mo. Ito naman ay kaya lang namin pag-uusapan. Hindi para magdikta or maliin yung sitwasyon ng ibang tao. Siguro dapat mag-guest tayo minsan ng psychiatrist. Oo, maganda Or rin psychologist. Yun. Para masabi niya rin sa atin na ikaw, sinto ka.
Joke lang. Pagkatapos nung podcast, tatanungin namin siya, ano bang tawag sa kanila? Doktor ba sila? May ibang doktor, Oo. Doc, anong masasabi niyo sa akin? Sintu-sintu ka. Ikaw, mentally distressed ka. Joke lang. Ang dami mong sinabi. Pero yun, ano na lang, siguro personal experiences, no? Ang hirap pag dumating ka sa point na na-depress ka, tas wala kang outlet. Wala kang outlet, wala kang mapagbuhusan, wala kang makausap. So malaking bagay yon na sana kamustahin nyo yung mga friends nyo. Oo. Kasi hindi nyo alam, minsan may pinagdadaanan niya na hindi na niya sasabihin Hindi niya sasabihin. Yung iba kung sino pa yung masaya. Di ba? Oo. Kung sino yung nakikita mo masaya, ang dami pala niyang tinatagong problema. Sa pamilya nyo, sa lahat. Dapat mag-usap. Usap. Kung alam nyo, kasi ramdam nyo naman yun sa isang tao eh. Kung may tinatago siya, kung meron siyang although minsan hindi talaga eh. Minsan di mo makikita eh. Kasi may magagaling magtago nun eh. Diba? Pero yun nga, yung outlet na tinutukoy ko, ako naman kasi anong nangyari nung na-broken. Naranasan mo yun. Yan, ang naging outlet ko yung pagsusulat. Oo nga pala, maiba ko. Si Bench nga pala ay anong tawag doon? Member. Ano ba tawag doon? Grupo yan? Hindi, member ka ng grupo. Dalawa sila. Technically. Couple sila. Ano ba tawag? Dalawa? Duo. Yeah. Isa siya, kalahati siya ng Lost Not Found. Yan, Lost Not Found. So nagsusulat kami ng mga kanta. And yun yung naging outlet ko nung super down ako. Sinulat ko yung nararamdaman ko. Tapos, sobrang thankful ako na kasama ko si Lawrence. Yung, kasama ko sa Lost Not Found. Nung time na yon. Dapat i-guess natin yun eh. Oo nga eh. Dapat i-guess natin yun. Nasaan ba siya? Papupuntahin natin yun dito. Maano ko lang, konting brief kwento lang. Na nung nag-start yun, nandun siya sa bahay. Nung namumblema ako. Tapos nagsusulat. Well, hindi kami nagsusulat talaga nung time na yun. Pero, nagpe-play kami ng music. Sa YouTube, ganyan. So, nagpe-play kami ng beats. Tapos parang, may naiisip lang ako ng mga words na gustong sabihin. Tapos parang sabi ko sa kanya, pre, gawin kaya natin kanta to. Diba? Gawin natin kanta. So, sinulat ko dun lahat ng gusto ko sabihin. Yun yung naging way mo. Doon ko nilabas talaga. I-express lahat ng hinanakit mo talaga. Kaya, nung time na yun, doon ko nagigets yung mga nagsusulat ng, kwento nila. Diba? Kaya pala ganun. Malaki siyang tulong na nasusulat mo siya, tapos habang kinakanta mo siya, nasasabi mo siya, na-express mo, na ilalabas mo yung gusto mong sabihin. Tapos nakakatulong siya na maka-get over ka dun sa problemang yon. Kasi pag palagi mo na siyang sinasabi, parang nawawala yung power niya eh, na darkness sa sarili mo. Parang nakakatulong siyang ma-release. In short, sarili mo rin yung hahanap ng paraan kung paano ka makakatakas doon sa ganong problema, di ba? Ay, hindi matatakasan kung paano mo i-handle yung ganong sitwasyon. So, sa iba naman, yung ibang tao, kung alam nyo na nahihirapan kayo sa sitwasyon nyo, pwede kayo humanap ng way, di ba? Alam nyo naman sa sarili nyo kung ano yung gustong gawin eh. So, meron din tayong mga hotline na pwede nyo tawagan. Biglang naging biglang naging seryoso tayo naiiyak dito. Na nga ako eh. Pero hindi yun biro meron talaga. Hindi ko lang alam kung ano yung mga hotline na yun. Pero meron. Kaya sa phone mo lang pag sinabi mo na I feel alam mo na yun, gusto mong gawin, ganun. Meron makakausap. Sasabihin halimbawa si Siri, sasabihin ni Siri, should I call 911? Yun. Meron kasing merong isang senador na alam mo yun, di ba? Na sinabi niya na mahihina yung kabataan ngayon. So, hindi ko naman siya sinisisi. Opinion niya yun eh. Opinion niya yun. Yan. Kasi nung mga panahon daw nila, wala naman daw ganun. Hindi uso yung salitang depression. Stressed. Although yung stressed, nasasabi yun. Pero yung depression, yung mga
alam nyo na yung nangyayari pag depressed ka na. Natatawa nga ako sa mga nag-i-edit ng ganong videos eh. So, pinagdikit nila yung eksena na yon na nagsasalita siya about that. Na wala daw ganon nung time niya. Tapos biglang ikakabit doon sa interview na na-depress siya. Sinabi niya sa interview na na-depress ako noon eh. Sabi ko, ano? Sabi mo walang ganon. Kaya minsan careful tayo sa mga sinasabi natin. Dapat pag-isipan natin mabuti bago tayo magsalita. Ngayon, kung di nyo naiwasan, kaya nga na-invento yung salitang sorry, di ba? Pwede ka mag-sorry. Mag-sorry Hindi ka. nyo naiwasan. Pero, dapat talaga pinag-isipan mo muna yung sasabihin mo. Ang hassle. Ang hassle nun. Lalo na ngayon, ang daming... Kanya-kanya tayong pinagdaanan eh, di ba? Ang dami pating ebidensya. Ang daming ebidensya ng mga... pinagsasabi mo. Ang daming mahilig mag-research at halongkatin yung mga past mo, ganyan. Oo, lalo na ngayon, sa technology era na tayo. Isang galaw mo lang na mali, lalo na, kilala ka. Halimbawa, isang maling galaw mo lang, yari ka na, canceled ka na agad. Yun. Diba? Mahirap din yun. Cancel culture. Ngayon ko nga lang din narinig yun. Yung cancel culture. Wala bang ganun nung time mo? Wala. Mga weak kayo. Joke lang. Joke lang. Wala nung time, ngayon ko lang narinig yun. Pero alam ko na may ganong tao na nangyayari sa kanya yun. Pero alam ko na ngayon yung tawag sa kanya. Cancelled na. Cancelled. Natatakot ka ba ma-cancelled kung sakali? Hindi ko alam. Si Nat... Itong podcast na to baka ma-cancel tayo sa mga pinagsasabi natin natatawa ako dun sa kay Idol, Paolo Contis. Nang tinanong siya kung hindi ba siya natatakot ma-cancelled. Ang sagot niya, araw-araw ako na-cancelled. Tawa ako ng tawa. Podcast din yun eh. Podcast din. Totoo rin eh. Tawa din naman sila ng tawa. Yun naman yung yun yung isa kong nakikitang dito sa social media eh. Na ang tapang. Ang tapang ng mga taong magsalita ng mga masasamang bagay. Ang luwag ng bibig nila Andali, bumitaw. Diba? Andali bumitaw. Kasi hindi nila account talaga or nila yon ibang account. Hindi sila makikilala doon sa Pero hindi nila naiisip na may nagbabasa din nun. Di ba? Kung makaka-offend sila o parang, ano mangyayari dun sinabi nila? May maapektuhan? Ano bang nun? Anong nabe-benefit mo doon pagka may sinisiraan kang tao? May diba? ganun. Alam ko yon pero ako kasi hindi ko pinapansin yung ganun eh. Pero yun na nga, may ganun tao naman talaga. Pero alam nila minsan tama sila. Ganun. Pero sa ganito, kunyari sa podcast natin, pag meron tayong mga hate comments na marireceive, okay lang. Replyan natin. Replyan lang natin. You can hate us. At tatanggapin namin yan. Pag panoorin nyo lang lahat ng Salamat kasi pinanood nyo eh. Isa-isahin nyo yung mga lumalabas sa bibig namin. Ngayon, kung may pagkakamali kami, i-hate nyo kami. Katulad niya, nag-research ako kanina. Anong ni-research mo? Nag-research ako kanina. Ito yung research ko. I-correct nyo ako kung mali ako. Ang bola pala, Bilog. Ayan. Ngayon, ayoko magpatalo. Hindi bilog ang bola, pre. Hindi bilog. Hindi. Ang gusto ko, tatanggapin ko, square yan. Bakit? Square yan eh. Bakit? Kasi, lagi akong tama eh. May ganung tao eh. Diba? Alam nang mali siya. Tama pa rin siya. Oo. May mga ganung tao talaga. Yun na nga yun. Yung mga pakalat-kalat sa social media na doon naglalabas ng saloobin. Kasi akala nila tama sila lagi. Kausapin nyo kami, punta kayo dito. Hindi ako makikinig. Excuse me. Makikinig lang ako. Kausapin nyo si Bench. Wow. Takot ako sa argumento eh. Takot ka sa confrontation. Matapos mo silang hamunin. Hindi, nandito si Bench. Comment down below kung meron kayong mga gustong topic na mapag-usapan natin dito sa podcast. Kasi, or kung may mga gusto kayong i-guest natin, di ba? Dito gusto sa podcast. podcast. Magpresenta, bakit hindi? Di ba? Presenta kayo dito. Bakit hindi?
Punta kayo dito, tapos wala kami. Hindi, punta kayo. Basta pwede nyo naman kami message. Bakit? Di ba? Ba't hindi? Message lang kayo. Meron tayong Facebook, IG, TikTok, YouTube. Yan. Paano ba tayo nagkakilala? Bible study. Di ba? Bible study yun. Actually, oo. Every Saturday. Bible study ng magulang. Oo, ng mga magulang natin. Oo. Every Saturday nagba-Bible study. Kung hindi dun sa school nyo, sa bahay nyo. Diba? Doon lang sa dalawa. Sa Santa Cruz. Santa Cruz, Laguna. Represent. Shout out Mga taga-Tacruz. Taga-Tacruz kami. Nag-overnight ako sa inyo. Bata pa kasi ko noon. Pinag-overnight ako ng magulang ko doon. Pag naglalaro tayo. Kasi wala kang kalaro. Kawawa ka naman. Ganun. Kawawa kasi siya kasi talaga? wala siyang ibang kalaro eh. Iba kasi yung trip niya eh. Wow. Iba trip niya. Ano? Uy, wala siyang kalaro. Ako, sinasabayan ko yung trip niya. Wala akong choice eh. Wala akong no choice. Choice. Hindi, Inutusan ka. Inutusan ako. Binayaran ako para makipaglaro sa akin. Yung pala yun. Kaya pala eh. Tapos ayan. Computer shop tayo. Diba? Ng mga bata tayo. Computer shop. Sobrang luwag na sobrang tiwala na sa amin yung mga parents ni Benj noon na kahit lumabas kami ng gabi, okay lang. Hindi na kami, uy kayo. Hindi na ganun. Sure ka? Tumatakas na ba tayo noon? Hindi ko tandaan. Hindi ko rin matandaan eh. Yun, hanggang umaga kami sa computer shop. Lipat-lipat lang kami ng laro. Computer, PlayStation, PS2, ganun. Uso pa yun dati. Ganun, palipat-lipat lang kami. Hanggang may araw na, uwi na kami. Kasi magigising na yung mga tao doon sa bahay nila. Kailangan umuwi na kami. Yun, tapos parang dumalang na yung yung Bible study na yung parang catch up nila, ganun. Madalang na. Parang nakikita na lang tayo every December 30. Pag may Christmas may party. get-together sila. May get-together sila. Pag may ganun sila, mini reunion nila. Tapos doon na lang tayo nakikita. Tapos tumagal na rin kasi nag-aaral tayo ng high school, college. Tapos nito na lang yung last, parang huling kita natin ay yung bago nung January. Kailan tayo last nakita nun? Nakita pa ba tayo? Hindi na. Yun na yun. Yun na yun, no? Wala na iba. Hindi ko na maalala. Nung namatay daddy mo. Yun, doon tayo nakita. Yun. So 3 years ago. Almost 3 years ago. 3 years ago na yun? Wow. 2023. Shout out sa aking daddy. Naalala ko yun. Pumunta ako nag-Santa Cruz ako eh. May mga namimiss ka bang gawin? May mga hindi ka nagawa? Sayang, hindi ko nagawa yun nung bata ako. Hindi ko rin alam kung may namimiss ako kasi parang yung Tansan ayoko nang gawin ngayon. Pero masaya yung mga ginagawa namin. Nagluluto kami sa Tansan. Tapos tutubigan namin yung lalakas yung apoy. Sasabog yun. Sasabog yun. Gaganon yun. Tapos mapapagalitan na kami. Kasi sabay takbo. Kung alam nila sa ilalim ng puno, meron kasing yung parang hulog-hulog na, yun? Alam mo yun? Pansit-pansit ata. Tawag na pansit-pansitan. Hindi ko alam. May damo. Ewan ko ligaw na damo yun na ganun-ganon. Tapos doon kami nagpapasiklab ng apoy. Napapagalitan kami. Wala rin sa isip namin, baka masunog yung puno. Basta kami, masaya lang kami. Hindi naman siguro masusunog yung puno. Hindi naman tuyo yun eh. Sabagay. Hindi naman siguro. Pero syempre ayaw lang nila tayo madisgrasya. Diba? Baka tayo din. Masunog ang mukha natin. Yun ang childhood namin noon sa Santa Cruz. Nagbabike tayo, tig-isa tayo. Pinipilit pa natin minsan kahit sira yung isang bike. Kung kanino yun, angkas na lang. Ganun. Naalala ko. Nagbabike tayo. Pumunta tayo sa Pulo. Saan yun? Hindi ko natanda pero parang pamilya. Basta paikot lang yun doon eh. Paikot lang yun doon. Doon sa dulo. Sa parang kangkungan. Doon. Pumupunta na tayo. Nakakamiss nung... Tapos ngayon, matatanda na tayo. Ngayon, balik tayo sa trend tayo. At least ngayon, mas madalas na tayo magkikita. Dahil dito sa podcast na to. Dito. So sana supportahan nyo kami. Yan. Please. Wow. Sana na-enjoy nyo mga kwentuhan namin. Marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan sa mga susunod na episode. Mapag-uusapan natin ang mga iba pang mga mangyayari sa career. Diba? Baka mamaya, iba na business natin. Diba? Ngayon, iba pa yung pinag-uusapan natin. Sana supportahan nyo kami. Seryoso, hindi naman mabiro kami, pero sana supportahan nyo kami. Supportahan nyo kami. Sana. Ulit. Sana lang. Sana supportahan nyo kami.
Seryoso naman kami sa ginagawa namin. Willing kami matuto. Lahat. Oo. Lahat. Lalo na tong pagpo-podcast. Dahil bago tayo dito. Marami pa tayong madadaanan, marami pa tayong matututunan. Lalo pag may mga guest tayo na iba ang ginagawa sa buhay. Iba ang trip. Iba ang trip. So, alamin natin kung anong trip nila. Tapos, tayo rin, nadidiscover din natin kung anong trip natin. Ganun. Kung tingnan natin kung hanggang saan yung kulit natin, kung makulit ba tayo. Oo, kasi sabi nila, ang pinakamahirap talaga sa podcast, yung first few episodes eh. Naramdaman ko naman. Diba? Naramdaman ko ang Naramdaman hirap. mo ang hirap pala, no? Yung first episode natin, kung mababalikan natin, ay ang guest natin, si Direk, tsaka si Direk din. Si para silang Direk. Sophie. Hindi ako makalunok sa sobrang kaba. Kabado. Dumating sila. Sobrang hindi ako makalunok. Nung nakita ko pa lang sila na dumating sila sa baba, hindi ako makalunok eh. Kaya hindi ko sinabi sa'yo na nandyan sila eh. Kasi lalo lang ako kakabahan eh. Parang kinabahan ka dahil alam mong magsa-start na tayo. Oo, yun. Alam hindi ko naman mag-start na tayo. dahil Sa kanila. Hindi dahil hindi sa ka naman kanila. natakot sa kanila or Hindi naman, anything. hindi More naman. of, Napakabait eto na, nila. totoo na. Yung pinagkukwentuhan lang natin noon. Nangyayari na talaga. Kasi na-cancel pa eh. Yung unang schedule ng shoot, na-cancel. So, parang medyo na ano pa tayo, nakahinga pa tayo ulit. Diba? Nakahinga pa ng Pero konti. yung first episode natin, excited ka? Kasi... Oo, excited talaga. Preparation natin, nagmi-meeting tayo. Gustong-gusto mo nang simulan eh. Nagmi-meeting tayo eh. Late night. Diba? Pinag-uusapan natin. Anong itatanong natin? Anong pag-uusapan natin? Ano bang saysay nitong podcast natin? Sa mga gusto mong mag-guest, mga kaibigan namin dyan, message nyo lang kami. Wala atang kaibigan. Wala kang kaibigan? Nakakalungkot naman yun, pre. Ako, kaibigan mo ko. Hindi mo kaibigan. Grabe ka naman. Hindi, I mean, wala akong circle of friends. Wow. Dalawa lang tayo. So, tayo? Point-to-point friend. Bilog naman ako eh. Circle. Bagay. Circle friend yun eh. Literal circle friend. Pero yun, maraming salamat again sa Coffee Syndicate, sa Thank you lugar sa natin. napakagandang venue 321 Films sa 321 ating production. Maraming salamat ulit sa mga nanood. Please do subscribe, like, and share. Okay? Thank you. Thank you. See you again next week. Next week. See you again next time dito sa Tara Kape Tayo. Kahit di tayo nagkape ngayon. Okay. Okay na, no? Joke. Cutting.